safety first before coffee. And di mo alam, anytime pwede ka niyang saktan. I feel unsafe that time. Guys, so anong oras na hindi pa rin ako makatulog? Don't usually share negative reviews sa mga napupuntahan ko, but this time, I feel it's important to share this to raise awareness para na hindi ito mangyari sa inyo. Hindi nyo na rin ito ma-experience. So we went to this coffee shop with my friends. First time ko lang doon makapunta, dun sa coffee shop na yan, pero hindi yan bago. After nun, may pumasok na bata. Nung una, akala ko siya yung owner kasi nilak niya yung pintuan eh. Tapos tapos pumunta siya sa amin. Tapos doon ko lang nalaman nakita yung itsura niya na bata pala, ganyan. Tapos, humingi po siya ng pera sa amin. Susunod na, sabi niya is kape. Sabi naman, you wanna order? Sunod namin yung cashier doon. Tapos, bigla na lang, kinuha niya yung cookie. Kinuha niya guys yung cookie ko. As in, ang bilis ko na like grab talaga sa table namin. Kasi andun kami para kumain, para magkape, para relax. Pero ganun yung nangyari. So, hindi lang niya kinuha yung cookie ko, pati rin yung kasama ko, kinuha niya rin yung cookie niya. So, wala nang cookie. Nasa kanya na lahat. After nun, tinagin niya na yung cookie namin sa plastic niya. Tapos tumingin siya ulit sa amin. So, parang, ang next started is yung kape na. So, for example, ito yung kape, as in, grab ko na yung kape ko. Kape na yun, guys, no way, that's mine. Kape na yun eh. Tapos sabi ko na lang sa friends ko, okay, move na lang tayo sa other table. So, nag-move kami sa other table. So, ayun, lumapit na yung barista, ganyan. Sa kanya, na pinapalabas siya, pero hindi pa rin siya mapalabas that time. Humiga pa siya sa floor. Yun, may time din na, nung lumabas yung isang barista, hindi ko lang kung siguro tumawag siya ng help sa labas. Ngayon, iisa na lang yung barista, nasa coffee shop. Indoor. So, iisa na lang. Yung isang barista is nasa labas. So, kami na lang, kumbaga, yun sa loob nun is ako, kami, ng friends ko, and then, yung barista na lang, tapos yung isa. Ngayon, lumabas na yung barista, yung mismong bata, nilak niya yung pintuan, so nasa labas yung barista, isa na lang yung barista na nasa loob. Tapos kami na lang yung friends ko, tapos biglang, may door yun eh. Tapos makikita mo yung labas. So, ginanon niya, like, katok, ganon. Tapos, buti naman nakapasok naman yung barista after, syempre inopen ng isang barista, tapos so, dalawa na yung barista sa loob. Pero hindi pa rin nakakalabas yung bata. Basta, ang daming nangyari. Kanina talaga. Nagtapon pa siya ng placement sa akin. Noong una, hindi umabot sa akin. Like, buti lang sa taas. Pero, nung pangalawa niya ng bato is, munti ka na sa akin. Nakaiwas naman ako. Thank God. Tapos, after nun, palibot-ibot pa siya. As in, di mo alam, anytime, pwede ka niyang saktan. I feel unsafe that time. Like, hindi kami makapag-enjoy. Like, syempre, I feel unsafe eh. He was there to relax, pero iba yung nangyari. Tapos ito pa, as in, yung isang friend ko, tinusok siya ng daliri dito sa tagiliran niya. Like, as in, naglalakad siya lang, tinusok out of nowhere. So, ang dami kong realization na gusto kong share sa inyo. Unang-una, safety first before coffee. Check your surroundings. Safety first before anything else. Talaga. Also, observe the crowd. I mean, tignan mo kung maraming tao, tignan mo kung onting tao. At ang realization ko is, mas better na lang yung mas madaming tao. Para at least kung may mangyari, may maraming makakakita. Maraming, kumbaga tutulong sa'yo, if ever man. Kaysa yung coffee shop na almost empty. So I hope sharing my story helps raise awareness and keeps you all safe. Hindi ko na makalimutan, after ng lahat ng nangyari, napalabas na yung bata. Tapos, after a minute, may dumating. Dumating yung police. Kala ko guys, sa teleserye lang yun nangyayari. Pati rin pala sa totoong buhay. Okay, so yun. Late dumating nga yung police. Ayun lang. Hi.